Dali, ilalakad ko si Riley. Masyal kami sa labas bago pumasok sa school. Ayun. Yung anak ko maghahatid. Pasok na rin sila. So ito ang harapan ng bahay namin. Kami ay mamasyal ni Riley. Dami ng bunga ng ng langka at ng mangga ko. Lapit ng mahinog yan, isang buwan pa, ay ilang araw na lang. So ngayon ay ang oras ay 7:15. Ang pasok ko 8 o'clock. Pero mga 10 to 15 minutes kami mag-exercise ni Riley. Tapos diretso ligo, gayak. 7:45 punta sa school. 5 minutes lang ang biyahe. Tapos 8 o'clock ang start ng work. So kung makikita nyo yung langit ay kulay gray. So almost month or baka mahigit isang buwan na ganyan yan. Hindi nakikita yung blue sky, hindi nakikita yung white clouds, puro gray. Tapos yung sun ay kulay dark orange. Yan po yung epekto ng PM 2.5. PM 2.5 yung air quality na sobrang nipis na dust sa nakahalo sa hangin doon sa karamihan. Tuloy ko yung sinabi ko kanina, karamihan mga tayo nag-face mask sila. Before ng COVID, nag-face mask na sila kasi nag-start na yung PM 2.5. Worst air quality sa buong mundo halos. Number 1 and number 2 naglalaro sa 1 and 2 yung Thailand. Yun nga, yan yung Unknown Coffee. Nagkape kami ni Mrs. dyan mga 3 months ago. Nagkape kami dyan, naghahanap kami ng mga bagong coffee shop. Tapos sabi ko, parang maganda tong place na to, itong subdivision na to, tahimik, tsaka malapit sa school, sa workplace. Nag-ikot-ikot kami, may nakita kami yung bahay, nagustuhan namin. Kinuha namin number, tinawagan ni Mrs. Nagpa-schedule kami na puntahan yung bahay, silipin sa loob. Tapos nung tinanong namin yung may-ari na bahay ko magkano, so mura lang siya, 4,000 baht sa Pilipinas, parang mga around 6,000 ang halaga. Pero 3 bedroom, dalawang bathroom, may air condition yung isang bedroom, merong bathroom sa main bedroom, merong kitchen sa loob at dirty kitchen sa labas. So bukod sa tahimik, hindi siya mainit sa loob, saka mabait din yung may-ari. Sabi ko, ito na yung answered prayer sa atin na gusto nating malipatan, mas bago-bago, kasi mga tinitirahan namin mga luma na, kaya marami kami binabayaran sa repair. Pero siya mas bago-bago at bagong gawa lang kumbaga. Yan, bagong subdivision yan, nilinis nila. Kubat dati yan. So schedule namin, tapos nag-decide kami na February ay lipat kami. Ayun, nakalipat na kami. So pang 3 weeks na namin ngayon. Kaya
inex aking alaga, aking kaibigan yung place. Pero hindi ko pa rin siya pwedeng pakawalan dahil wala kami nakikitang asong nakagala-gala dito. Baka, pero mabait naman yung aking aso, hindi siya nanghahabol, hindi siya tumatay sa gitna ng kalsada o mahanap siya ng sulok-sulok na mga madawag or magubat na place doon sa dudumi. Kahit sa bakura namin hindi siya dumudumi. Umiiyak siya, gusto niya magpalabas. So ang gaganda ng mga bahayan dito, mabait yung mga kapitbahay, tahimik. Gusto ko yung mga puno na yan na may yellow na bulaklak, sarap sa mata. Sigaw na, Riley, huwag ka na pumasok dyan. Huwag ka na pumasok dyan. Sigaw. Dati paggising namin sa umaga malamig, kahit na summer na. March nagsimula na yung summer. Sobrang init sa hapon saka sa tanghali. Dito na tayo. Dito na tayo. Yan. Wait. Yan, para free ka. Okay. So ayan, napakain ko na yung isda. Napakain ko na yung aso namin. Nakapagdilig na kahapon. Ako naman ngayon ang gagayak papunta sa school. So, ayan, tapos na tayo. Tapos na tayo. Pwede na tayong magpunta sa school. Yan ang view sa labas.
Kasi nasa likodan ako ng school. Sa harapan naman ay mga sasakyan ang view. Mga bahayan. So this is my old computer. Yan, nandito na ako sa room ko. So dahil sem break ngayon, may mga estudyante pero alaga lang, hindi masyadong tinuturuan. Ang trabaho ng mga teachers ay pumunta lang dito para, ewan ko, mag-ubos ng oras. Pero actually busy po ang lahat at hindi lang nila kami masyadong sinasama sa kabisihan nila, yung mga foreign teachers. So yung mga Thai teachers gumagawa ng mga grades, ng mga report, nag-put up nung sa graduation decorations and picture taking area. Tapos sila na rin yung nag-keep at nagligpit lahat, naglaban ng mga toga ng mga bata. So tuloy-tuloy lang yung pasok hanggang end of April 1 start na ng summer schooling. Magtuturo ako ng summer. At yung iba namang teachers na hindi pumirma para magturo ay pwede na sila magbakasyon at enjoy yung full rest nila. Pero may sweldo sila. Yun namang pumirma, bukod sa sweldo, meron namang extra pay. So, kailangan ko na extra pay kasi uuwi ako sa Pilipinas, magbabakasyon, kailangan ko makaipon ng baon. So, next na gagawin ko dito ay babasa ng Bible, mag-Bible devotion, gagawa ng video, and kung ano pa man yung pwede kong gawin. Pag uwi ko, mag-tutor ako, and then pahinga na. So, that's all muna for today. God bless you all. Bye-bye. See you.